At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Napatay nila Clarence ang matandang lalaking dumaan dahil ang akala nila ay si Aldred yun. At ibinintag na naman ang pagpatay sa sawa na pinaghihinalaang si Aldred. Nagsuplong sila sa pulis, subalit ayaw silang paniwalaan. Kaya sinabi ni Clarence sa mga kasama niya na sasalakayin na lang nila si Aldred para huliin at patayin. Gusto ni Aldred na alamin kung ano ang nasa likod ng pagpapakita ng sawa. Kaya nagbadbad silang dalawa ni Ivy. At habang magkasama sila, ay di napigilan ng dalaga na masabi ang damdamin niya sa binata. Sinabi ni Sargento sa akin kanina, ayon daw sa pagsisiyasat nila, parang namatay sa saksak at taga yung biktima. Oo, pero binibintang sa sawa at sinabi pang ikaw daw ang halimaw. Oo, kaya hahanapin mo siya at magdutos na kami. Parang awa mo na, Aldrin. Huwag kang aalis. Ayaw kong may masamang mangyari sa iyo. Dahil... Dahil ano, Ivy? Nakakayang sabihin, Aldrin. Pero kailangan malaman mong mahal kita. Ivy? Mga kanaon! Isarado din ang pinto ninyo! Sinasalakay tayo ng dambuhalang sawa! Aldrin! Ang dambuhalang sawa! Sumasalakay! Bilisan mo! Dito lang tayo. Dito natin sisilipin ang sawa. Oo, Aldrin. Mamanmanan natin ang bawat kilos niya. Iintayin natin bumalik sa dating inyo. At malalaman natin kung sino ang halimaw. Aldrin! Tingnan mo ang sawa! Tingnan mo! Pinapalimbutan niya ang kinaroroonan natin. Oo, Aldrin, Diyos ko! Alam niyang nandito tayo. Kailan natin makahingi ng saklolo! Saklolo! Kakayay! Hayaan lang natin siya. At mukhang hindi naman siya mapanganib para sa atin. Anong hindi mapanganib? Nanglilingkis yan! At kinakain ng sino mang malingkis niya, tao man o hayop! Basta tumahimik muna tayo. Manmanan natin siya kung ano ang gagawin niya. Mga kasama, maaaring nandito lang ang Aldrin na yon. Palagay ko, nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay ni Mang Andoy. Kailangang mapatay natin siya. Mga inutil ang mga pulis dito. Ayaw tayong paniwalaan na si Aldrin ang halimaw. Siya ang dambuhalang sawa na pumapatay sa mga tao. Pero ayaw naman tayong paniwalaan ng pulis eh. Oo, dahil kaibigan ni Doña Melchora, si Hepe. Kaya kung ayaw tayong paniwalaan ng mga pulis, tayo na ang kikilos para mapatay natin ang sawa. Ngayon, ihagis na natin ang mga sandata sa bahay na yan. Sige. Ngayon na! Clarence, si Aling Upang ang tinamaan mo! Hindi! Hindi!
Clarence, hindi tayo makakadaan dito. Pinalibutan tayo ng sawa dito sa bahay ni Ivy. Oo. Kasama niya si Aldrin dyan sa loob ng bahay nila. Talagang si Aldrin ang isa sa dambuhalang sawa na nakikita natin. Ay ihanda ang mga sandata ninyo, ang mga sibat at para, dahil hindi pala tinatablan ng baril ang sawa. Nakanda ng mga sandata namin, Clarence. Kung ganon, Tara eh. talasan ang inyong mga mata kapag nakita niyo ang sawa. Tudlain, ihagis sa kanya ang mga sibat na hawak-hawak nyo. Clarence, nakanda na kami. At narinig nyo, parang may naririnig kaming kaluskos ng sawa. Papalapit sa atin. Umanda kayo. Hintayin ang hudyat ko. Sige. Clarence, medyo tumahimik ng paligid. Sino yun? Clarence, si Tiago yun, na gumagawa ng sandata natin. Nilingkis ng damuhan ng sawa. Ano? Ihagis na ninyo ang mga sibat at para. Ngayon na! Sige! Ha? Anong nangyari sa inyo? Clarence, pinulputan kami ng sawa. Nililingkis kami! Hindi. Lalayo ako kagad dito. Baka malingkis din ako. Bibisan mo. Aldrin, kinakabahan ako. Baka kung anong gagawin sa atin ng mga sawa. Huwag kang mag-alala. Mukhang mababait naman sila eh. Hindi nila tayo sinasaktan. Basta, pinasakay lang tayo sa likod niya. Saan tayo dadalhin ng mga ito? Hindi ko alam. Parang inilalayo tayo sa mga taong humahabol sa atin. Ha? Aldrin, tingnan mo. Tingnan mo kung saan tayo dinala ng mga sawa. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan yung bahay nila Mang Andoy. Umang! 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 Si Mang Andoy yung umiiyak. Halika, Aldrin. Bumaba tayo at titignan natin kung anong nangyari. Halika. Halika, Ebe. Bilisan natin. Umang! Asawa ko! Hayop sila! Andoy! Hayop! Anong nangyari kay Aling Ubang? Mang Andoy, Diyos ko, si Aling Obang, pinatay nila! Hayop ang Clarence na yun. Siya ang pumatay sa asawa ko. Gaganti ako sa kanya. Gaganti ako. Sobrang na talagang ginagawa ni Clarice na yan. Kailangang pagbayaran niya ang ginawa niyang ito. Inay! Inay! Valerie! Ikaw! Inay! Inay ko! Aldrin, ito na siguro ang panahon para malaman mo ang matagal ng lihim tungkol kay Valerie. Mang Andoy, anak niyo ba ni Aling Ubang si Valerie? Mabuti pa. Makinig ka. At ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa isang lihim na matagal naming tinatago ng asawa ko. Makinig ka, Aldrin.
Hindi na yata tayo makakaalis dito. May kuryente ang balat ng sawa. Hindi natin mahawakan eh. Gagawa tayo ng paraan para makawala tayo dito. Tulungan niyo akong mag-isip ng paraan. Wala na kaming maisip, Clarence. Kung wala na yata tayong pag-asang makaligtas pa dito. Iligkisin tayo ng mga sawang ito at nakakainin. Sandali lang. Tignan niyo. Ha? Nandito pala ang mga kasama natin na pinuluputan ng sawa. Oo ba? Hindi sila pinatay ng sawa. Buhay silang lahat. Oo nga. Buhay eh. Kaya sa palagay ko, busog pa ang sawa. Kaya habang busog pa sila, mag-iisip tayo ng paraan kung paano tayo makakatakas dito. Kundi, mamamatay na tayong lahat dito. Hindi. Ayaw ko pagmamatay. Ayaw ko pagmamatay. Gusto ko pang mabuhay. Yan ang lihim naming mag-asawa, Arthur. Hindi namin tunay na anak si Valerie. Dahil matanda na kaming nag-asawa. Si Valerie ay anak ng aking kapatid. Subalit napaloob sila sa isang sumpa. At nadamay si Valerie. Kung minsan ay nagiging sawa rin siya. Pero hindi sila nananakit ng mga tao. Bagkus sila'y tumutulong para protektahan ang kanilang kaligtasan. Pero pinalabas nila Melody at Clarence na ang nakikita nilang mga dambuhalang sawa ay salot. Kaya nang tinanong mo ako tungkol sa kanya, ipinagkailan namin ng asawa ko. Ganun pa lamang, Andoy. Aldrin, tulungan mo kami para awatin ang mga taong gustong patayin ang aking kapatid at asawa niyang isinumpa ng nanligaw sa kanya na engkantado. Oo, mga Andoy. Tutulungan ko kayo. Tutulungan namin kayo ni Ivy. Salamat at nakawalan na rin tayo dito. Maraming salamat sa iyo, Melody, dahil iniligtas mo kami. Tinulungan ko kayong iligtas para may kasama ako nalalaban sa mga salot na sawa. Mapanganib talaga ang mga sawa. Gusto kong mahuli sila at mapatay. Malaki ang paniniwala ko na si Ivy ay halimaw. Siya ang isa sa sawa na nakikita natin. Kaya dapat siyang mapatay. Ha? Hindi. Hindi halimaw si Ivy. Halimaw siya, Clarence. At maniwala ka sa akin. Dahil nakita ko siyang nagpalit ng anyo. Kitang-kita ng dalawang mata ko nang maging dambuhalang sawa siya. Hindi siya ang halimaw, kundi si Aldrin, Melody. Kitang-kita namin na pinatay niya ang isang lalaki. Dambuhalang sawa! Mga sinungaling kayo! Ang dambuhalang sawa. Huwag! Huwag kang lalapit sa amin! Huwag! Lagi nyo na lamang kaming pinagbibintangan na pumapatay ng tao. Samantalang kami ang tumutulong para protektahan ang mga tao laban sa mga masasamang nilalang na katulad ninyo. Ha? Huwag kang lalapit sa amin. Huwag! Ikaw, lalaki, pinatay mo ang nag-aalaga sa anak ko. Kaya pagbabayaran mo. Ha? Wala akong pinatay. Wala! Sinungaling. Sige, sino man ang walang kasalanan dito, pwede na kayong umalis.
Melody, halika na rin. Umalis na tayo dito. Oh, sige. Tayo na. Hindi kayo makakatakas dito. Pagbabayaran ninyo muna ang mga kasalanan ninyo. Hindi! Hindi! Tumor na naman si Umang. Kawawa naman siya. Hindi pa na uli ang pumatay. Tama na yun, Marie. Hindi ka na, umuwi na tayo. Tayo na. Aldrin, bakit nila ginawa ito kay Nay? Bakit? Valerie, anak. Tahan na. Sawa! Aldrin, alam kong may pagtingin ka sa anak ko. At gusto kong ipaubaya na siya sa iyo. Pero, Wala na akong ibang pwede kong pagkatiwalaan ng anak ko, kung di ikaw. Dahil mabait ka. Matanda na si Andoy. Kaya sa iyo ko na lang ihahabili ng aking anak na si Valerie. Hindi na maalis ang sumpa ng engkanto sa akin. At baka ito na ang huling pagpaparamdam ko sa inyo. Kaya ipagkakatiwala ko na ang aking anak. Mahalin mo siya. Sana hindi mo ako bibiguin. Huwag sana, Aldrin. oh, magtiwala po kayo. At pangako, mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Papaano naman ako, Aldrin? Ivy! Ibalik mo kami sa dati naming anyo. Ayaw naming maging sawa. Ibalik mo kami sa dati naming anyo. Parang awa mo na. Mararanasan niyo rin ang aming naranasan. Ipinagsasabi ninyo sa mga tao na salot kami. Ngayon, sasabihin na rin nilang salot kayo. Dahil hindi na kayo makababalik sa dati ninyong anyo. Dahil nakapatay kayo ng tao. Hindi! Hindi! Ayaw naming maging ganito! Hindi! Ibalik mo kami sa aming dating anyo. Magbabago na kami. Parang awa mo na. Huli na ang lahat. Dahil naisumpa ko na kayo. Hindi! Hindi! Wala nagawa pa ang dalawa. Nang parusahan sila ng engkantong sawa. Tinupad naman ni Aldrin ang paghahaw. Minahal niya si Valerie. Subalit, nasaktan si Ivy. Dahil umiibig din ito sa binata. Nagpakasal sila, Valerie at Aldrin. Tiniis yun ni Ivy. At hindi na rin siya nakipag-asawa sa iba. Samantala, sisig-sisi sina Melody at Clarence
Subalit, hindi na sila kailanman babalik sa dati nilang anyo. Mga apo, diyan na nagtatapos sa aking kwento. Abangan ang susunod na ikukwento ko sa inyo. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.